Hello guys! Happy Trying Channel! Kamusta mga boss? Welcome back sa ating channel. Nandito na naman tayo ngayon dito sa NSD Compound sa Subic para magbigay ng tips kung paano tayo makakabili ng sariwa at magandang Japan surplus na truck, no? Kasi alam naman natin mga copy tracking dyan mga boss, hindi biro naman din talaga bumili ng truck, no? Pinaghihirapan nyo naman din yan, yung puna na yan. Kaya importante na alam mo kung ano talaga ang dapat mong titignan bago ka bumili, no? Siyempre, unang-una mga boss, no, huwag ka agad magpapadala sa mga pintura o sa forma ng truck, especially pati sa presyo. Tandaan nyo yun guys. At siyempre dapat check nyo din muna yung credibility ng kumpanya na pagbibilan nyo, no? Check nyo kung marami bang magandang review sa kanila. Yan ang mga dapat nyong tinitignan, no? Saka huwag agad na guys, no? Syempre doon mo syempre pagdating sa chassis, no, dapat minsan kasi sobrang kinis sa labas pero pagdating naman sa ilalim sa chassis talagang bulok na, no. Doon mo makikita yung tunay na kondisyon ng unit guys, kahit hindi mo pa siya napapandar. Kaya isa sa pinaka-importante talaga ay yung chassis check, no. 'Di ba? Lahat naman talaga eh. Kaya pag tumingin kayo ng surplus na truck guys, so silipin niyo na agad yung ilalim, no. Tignan niyo kung diretso ba ang chassis niya, no. Walang yung ibig sabihin guys, no, syempre walang malaking welding repair, no. Mostly napakabihira lang naman yan, no. Pag sa mga dumadating dito na truck, makikita nyo yan guys sa kasulok-sulukan ng mga yarda na nagre-repair dyan, no. Kasi guys, yung iba talaga ibang magbenta ng truck eh, no. Bumibili sa Japan ng bulok tapos papagandahin na lang dito tapos bebenta naman din nila ng sobrang baba naman. As in talagang sobrang baba. Totoo yan guys, meron tayong ganyan nakikita, no. Kaya syempre pag tinignan nyo yung ilalim, no, silipin nyo na din agad yung ilalim. Kaya tignan nyo kung talagang diretso pa or walang welding repair. At hindi din sobrang kalawang guys, no. Kasi yung mga boss, yung chassis ang chassis ang pinaka bone structure ng truck, diba? Kapag may problema dyan, posible na magka-problema rin sa alignment. Saka maapektuhan yung tibay niyan, saka yung takbo ng sakyan kapag repair na or may problema na sa mga chassis niya. Saka isa pa din dyan guys na tinitignan natin yung mga U-bolt, I-bolt, no, yung kabitan. Makikita nyo kasi dyan guys kung original pa yung body, no? Kasi kapag halatang nagalaw na o marami ng modification, minsan kasi guys, no, sinyalis yun na mabigat yung naging trabaho niya, no. Mabigat yung mga nakarga dun sa Japan, no. Ibig sabihin guys, no, tinitignan natin yung mga bolt at kabitan niya, yung mga I-bolt, no. Kapag lahat ng galaw na, no, o maraming mga modification, minsan senyalis yun na mabigat yung naging trabaho dun sa Japan. Pero kapag balis pa ang kabitan, no, ibig sabihin yung mga U-bolt hindi pa natatanggal, may isang ilalim, mas mataas ang chance na maalaga yung dating may-ari nito. Kaya sa virtual inspection, doon mo palang di makikita. Kaya ngayon naman mga boss, no, pag-usapan naman natin yung body condition. Importante rin na siyempre, no, titignan nyo din yung body condition niya, no. Kung pantay ba yung body panels, no. Papansin nyo yun guys. Sa mga pinto, walang tagong tama o makapal na masilya. Ayan, maayos yung mga pinto, no. Kaya minsan maganda lang tinitignan nyo sa picture, pero pag sa actual, marami na pala talagang repair yung unit, no. Isa rin sa sikreto para malaman mo kung sariwa yung truck, tignan mo din yung interior ng condition, no. Tignan nyo yung upuan, dashboard, steering wheel, pedals, no. Kapag ganong pudpud na, kadalasan indikasyon yun na hindi sobrang laspag yung unit kapag hindi pa talaga pudpud, no. Kaya pagdating sa mga makina mga boss, kaya hindi tayo nakapag-test ride dito sa compound kasi syempre mas maganda na magdala din kayo ng mga mekaniko. At saka kasi guys dito, no, sa compound bawal, no. Pwede pa rin naman natin i-check kung malinis ang engine bay pag walang mga tagas o langis. Pero dun guys, isa lang yan sa mga any tips lang na maliit. Kaya maraming salamat guys. Happy Tracking Channel everyone. Thank you. Bye bye and God bless.